Ang galing. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito nga, itong coop na to, ito ang pinakamahuhuli na babaklasin mga kabokals. Ito pinakahuli. Babaklasin lang natin ito pagka ililipat na natin sila rin. Dami itlog oh. Dami niya mga kabokals. Marami na sila mga itlog. Lagpas sa tray na tayo. Ayan oh. Yung mga damo kasi ito, iniipon nila. Pinukuha nila yung damo sa ibang. Hello mga kabokals, good morning sa inyo. Ngayon po naghahanda tayo ng almusal. Siyempre, ano pa ba? Brown eggs with magic sarap. Yan pong almusal namin ni Mother. And then ito, magbababa tayo ng mga sisiw mga kabokals. At namisa na naman yung ating incubator. Mamaya, handa ko lang muna ito at bumaba na si Mother. Para habang nag-aayos ako ng box, meron ng almusal. Ayan. Ayan lang yan mga kabokals. Oh. Magic sarap lang yan. Pero wala nang asin yan, magic sarap lang. Brown eggs. Ayan mga kabokals. Brown eggs. Yung maliliit, tinitira ko. Yung mga malalaki pambenta yun. Ayan. Ayan mga kabokals, ito na siya. Muntik masunog. Ayan. So kami kakain ng mga der. Ako'y nakapagsaing na rin. Ayan, kinain natin. Good for until dinner na yan. Hanggang dinner na namin yan. Kasi nga, mga galawa natin, diba? Marami tayong ginagawa. Kaya saing ko hanggang gabi na yan. Nabuksan ko pa. Ayan. And then, tinapay lang katapat yung mga kabokals. Bumili na ako ng tinapay kagabi. Diba? Ayan. Diyos. Ay si Mother. Ma, kung gusto ka kami mo, kaya na. Ayan, mga kabokals, almusal tayo, kape. Kape at tinapay. At itlog pala. Ayan. Yan, so yung aking mga kabokals, laging may coffee stick yan. Lagi may kasamang coffee stick yung aking 3-in-1. Matapang ako magkape. Pahugot naman. Busin mo ya. Yan, kain lang tayo sandali mga kabokals. And then mamaya ayusin natin yung ilalagyan ng sisiw. Ayun. Ayan mga kabokals. So ngayon naman ay gagawa na tayo ng brooding box ng ating mga sisiw. Karton lang oh.
Pati na nga mga kabokals na nahihigo sa tindahan. Ayan. Ito ay box ng biskwit. So, hindi siya chemical. Alam, may tape tayo. Ito naman ay lang, mga 2 linggo lang, maximum ng 3 weeks natin gagamitin. And then, inililipat na nga natin sa kit. Pero pagka maramihan na ang pisa, ito kasi pakunti-kunti lang mga kabukal. Okay lang yun, good ko nito. Pero pag maramihan, kailangan may brooder talaga na maayos. Okay na mga kabokals. So meron tayong brooder box para sa ating mga bagong pisa. And then may tubig tayo na may Vitamin Pro. Yung starter booster, chick booster mamaya bibili pa tayo. Ayan, so maglalagay na tayo ng sisiw. Simple lang mga kabokals, so 'di ba? Halos wala tayong ginastos diyan. Na hingilan natin yung box kasi. Ayan, so ito po yung ating bagong pisa. Ang galing. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ano ba? 1, 2. Liliksi oh. Bagong pisa pala eh, kaliliksi na. Ito mga shamu, ito mga kabokals yan. Mga shamu yan, ito shamu. Yung mga puti na yan, mga dong xiaobo yan. Dong xiaobo. Or yung ating cross, Dumpo Giant, dong tao. Pisa lahat oh. Ito. Ito wala. Parang may laman pa eh. Pero ito mga kabokals, ito yung itlog ng ating mga decal brown. Wala talaga eh. Hindi napisa yung mga walang napisa dun sa mga decal brown natin. Sa mga thunders galing to mga kabokals. Yung trinay nating i-breed nung una. Wala oh. Negative tayo sa decal brown. So ito lahat ay shamu at dong xiaobo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pala. 13 mga kabokals. Ano sila? Ito. Wala eh. Yan. So, hanguin na natin to. Lalagyan natin to sa ating DIY brooder box. Yan. Salin na natin mga kabokals. Come here, little ones. Kaya ba? Can you see them? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan mga kabokals, 13. Ilalagay na natin dito. Ayan sila mga kabokals. There you go. Ayan. Ayos. Ayos mga kabokals. So may panibago naman tayo mga pisa. Pero ito ay
Last po ito sa ngayon kasi nag-stop breeding nga po tayo. Gawa nung maglilipat nga po tayo ng ating farm. So ito pinakahuling-huling breeding natin ng ating mga Dong Tao at Dumpo Giant at saka yung ating Tanaka. Doon na tayo ulit magsisimula. So ang kasunod nito medyo matatagalan. Yan. Medyo matatagalan na po ang kasunod nito dahil sasaayos pa po natin lahat. Yan, so buwan. Meron tayong bisaklat. Hindi maiwasan talaga yung mga ganyan mga vocals. Pero ano yan, minsan nakaka-recover yung mga ganyan naman. Ayan, so mamaya ilalagyan natin ng chick booster. Importante meron silang tubig na may vitamins. Ayan po. Let's close the open. Ayan lang. Ayan lang mga vocals, oh. Diba? Simpleng-simple lang. Dami natin itlog, oh. Hindi ko na sikaso. Lilinisan pa kasi ito, eh. Talagang sobrang busy ako. Ako lang mag-isa talaga umagalaw. Pero meron ako pa order. Hindi ko lang maihatid-hatid pat ano. May mga dumi pa kasi, oh. Mamaya, pilitin ko malinis yan. And then ito. Ayan mga kabokal. So ako ipupunta na ng ating mini farm ngayon. Magpapakain pa ako ng ibang alaga natin. And then saka ako makabibili ng chick booster mamaya pagbalik ko. Ayan. Ayan mga kabokal. So ito po yung ating mga breeders. Ito po yung Dong Tao booster natin. And sinama ko siya kay Tanaka. Yan kasi gusto kong ipag-breed yung dalawa. Kaya lang ito kasi ayaw sumampa. Kaya yan, wala pa talagang naipoproduce yung dalawang to. So pinagsama ko lang muna at yun nga para makatipid sa kulungan. Doon na lang natin sila ayusin talaga pag nakalipat na tayo. Pero yung plano ko, ang plano ko kasi ipag-breed ko itong dalawang ito. And then ito si Fiona doon kaya ito yung ating pala mga kaboko sa mga bago sa channel ko. Ito yung ating Dong Tao hen, si Fiona. Siya po yung nanay ng mga sisiw sa bahay, yung mga Dong Xiaobo. And ito po yung nanay pala nung Shamu, yung mga brown kanina na sisiw. Yun ang nanay. Ito, siya yung nanay ng mga puti, yung mga cross Dong Tao Dumpo Giant. Ayan. And then ito yung kanyang partner, si Dumpo Giant. Ito naman yung ating Shamu Dumpo Giant. Siya po yung tatay ng mga sisiw kanina. Lahat yun sa kanya galing lahat yun. Ayan. So ang plano ko nga po is pinag-partner ko yung dalawa, ito saka ito si Fiona, yung hen natin na Dong Tao, and then na yung si Diego, saka yung Tanaka natin na Shamu. Ngayon ang plano kasi dyan, pagka nagkaanak sila, pagbabanggain ko yung mga anak nila. Yan, parang kotse, pagbabanggain. Pagbabanggain ko mga kabokos, yung pong plano. Yan. And then ito na po yung mga nauna nating Dong Xiaobo. Yan, ito na po yung ating 3 months old, going almost 3 months old na po. Yan, na mga Dong Xiaobo. Lalaki na, oh. Napakalalaman mga kabokals, oh. Napakalalaman. Yan. So yan po, yun na po sila. Napakalakas ng resistensya mga kabokals. Never nagkasakit. Again, never nagkasakit. Ang lakas ng resistensya. Lahat po ng Dong Xiaobo. Ipapakita ko yung iba nandun sa loob. Pero ito yung ating 3 months old na. Maganda, oh. Maganda mga kabukol. So yan po ang plano ko. Ito nga anak ni Dumpo Giant at saka ni Fiona. Ngayon pagka nagkaanak si Diego saka si Tanaka, pagbabanggain ko ngayon yung anak nila. Sila naman ang pagbibreed ko. Yun ang plano mga kabukol. Kaya lang may problema ako kay Diego. Ay sumampa. Pero ayusin natin yan doon pag nakalipat na tayo. Ayusin natin doon. Ito mga kabokals, pasyalan natin yung ibang mga sisiw natin. Pero idadaan ko sa ating mga baboy muna. Update. Katapos ko lang magpaligo. Ito si Ikanor. Katatapos lang maligo. Ngayon nagsasahod tayo ng tubig. May natira pa sa drum. Nakakarga sa motor yan. Nagagaling sa motor yan sa labas. Ito mga kabokals, mga anak na to. Malapit na mga anak to. Si Trisha. Mga kabokals ayun. Humpak na yung yung dede niya. Humpak na yung dede mga kabokals.
28 yata. Hindi ako, nakalimutan ko yung nakalista. Pero it's either 28 or 29 yung kanyang due date. Ngayong August ilang araw na lang eh. Ano ngayon? 21 ba ngayon? Parang August 21 yata ngayon. Kaya ano, humpak na yung kanyan. Ayan mga kabukol. So may biik tayo bago maglipat. Meron tayong dala-dalang biik. Ayan, ito si Basha. Late ito ng 2 weeks eh. Mauna yun si Tricia. Ito late ito ng 2 weeks. 2 or 3 weeks yata ang pagitan nila, mga ganun. Ang problema ko dito, baka mataon siya yung kanyang due date. Mataon na yung maglilipat na tayo dun, kasi nga hanggang katapusan na September na lang ako dito. Nagpaalam na ako sa mga landlord ko. Ginagamit ko na yung aking advance. Ayan, September katapusan nga. Yun ang Pero tingnan natin kung paano gagawin. Hindi naman natin bubuhatin yung mga kabukals. Igagawa namin ng parang crates yan sila. Yung cage na parang crates. Ipapapasukin namin sila doon. And then yung crates ang bubuhatin, hindi sila. So nasa loob sila ng crates and then bubuhatin sila. Ganun po mangyayari niya. Para hindi sila ma-stress. And then ito si Kimberly. Kalilipas ng kanyang paglalandi. Pinalipas na lang po muna natin. Kasi nga stop breeding tayo lahat ngayon eh. Yan, baboy lahat. Stop breeding yan. Manok, stop breeding. Pato, yan, stop breeding tayo. Ayan po ang aking update sa ating mga baboy. Yan, ito yung mga natirang mali ito doon sa mga binili ni Sir Elmer. Hindi ko na sinabi maliit. Kakatayin ko na lang to. Mga bata yan eh. Pangulam na lang yan. And then ito mga kabukals. Nawala na yung kinakain ng dagay. Walastik na dagay. Nawala na tuloy yung petsa ng kanilang kapanganakan, kanilang pagkapisa. Pero sa pagkakaalam ko, mas bata kasi ito ng 2 weeks doon sa unang pinakita ko. So ito most likely ay nasa 2 months sila. Mahigit. Ayan, 2 months mahigit. Ayan gaganda mga kabukals. Nakita niyo yung paa Can you see the feet? Lalaki ng paa, mga XL May deform lang siya, may deformity yung kanya. Okay lang yan. Ayan mga kabukals. Yung ating mga Dong Xiaobo. And then ito yung ating ito parang isa't kalahating buwan sila, mga ganun. Kasi yung mga records ko pinagngangat-ngat ng daga. Tali na lang natira. Walastik na daga yan. Tali na lang natira mga kabukals. Inangat-ngat ng daga. Kinukuha. Ayan. Sila mga kabukals. So isa't kalahating buwan. Naka dry feeding na sila. Naka dry feeding na kasi para menos oras ako kasi madalian ng galawan ko ngayon. Gawa nung paalis-alis ako. Gawa nung may mga sinasamahan nga po tayong client dun sa binibenta natin mga lupa. So madalian. Ako rin kasi nagpapakain dito. Wala akong ibang talaga. Ayoko naman kunin sila Emon na sila kasi may ASF na naman ngayon laganap na naman ng ASF. So ayoko magpapasok na ibang tao rito na tapos kung saan sila nagpupunta. Hindi bali yung stay in ko, yung mag-stay in na talaga sa akin. Po pwede yun kasi at least nandun siya sa loob ng farm. Sila Emon kasi hindi ko alam kung saan nagpupunta yung mga yan. Tapos sila pakikilusin ko dito. Masyadong risky. Laganap ang ASF. So yan, tinatsaga ko lang ako mag-isa. Ako na lang lahat. Si Kalbo na lang lahat. Lagi na lang si Kalbo. Hindi nyo inubos itong pagkain nyo Ito yung ating mga pato. Hello ducks. Yan, 6. Yung 6 na babae natin, ito sila. Yung barako kasi hiniwalay ko. Ando yung barako, hiniwalay ko. Yung 2 barako. Nagtira nga po tayo ng 6. Tapos 2 barako. And then ito yung ating mga Rhode Island, itong 2 na to. Ayan, yung brown na 2 niyan, Rhode Island natin yan. And then yung 4 na yun yung mga Kabir hens natin. Yun ito. So ito na, sinasabi ko, nakakulong na sila. Ayan, ikukulong ko nila din uli. Madali naman yung mga yan. Konti na lang naman yan. Ito yung ating Kabir rooster.
And then ito yung ating Rhode Island. Yan. Anak ni Kenny the Roger. Then ito yung ating DeKalb Brown Asil. Gagamitin natin yung pambreed. Abangan nyo lang mga kabukas. Gagawa tayo ng mga sarili nating layers. Hindi natin tatawagin DeKalb Brown, pero Brown Egger din ang kalalabasan nila. Abangan nyo lang po. Pag nakapwesto na tayo, marami tayong experiment na gagawin. Ayan, ito yung barako na tinabi natin, isa. And then ito yung isang barako. Ayan, dalawa sila. Tapos ito yung dominant sisi natin rooster. Yung isang dominant sisi natin nandun sa coop number 2 kasama nung mga white leghorn. Saka nung isa pa nating Rhode Island rooster. Ayan. So yan po, yan po yung mga tinitira natin, mga tinira natin, kumbaga yan po yung pag-uupisan uli natin. Nag-decide nga po ako na wag na ialis yung mga kabir. May gagawin tayo dyan, magbibreed pa rin tayo. And then ito nga mga Rhode Islands. So ito mga kabokers yung sinasabi ko yung sa last vlog ko, na pagka naparehistro ko yung motor, naayos na siya. Ito yung unang babaklasin namin. Yung bubong na yan, babaklasin yan. Kasama yung mga poste niya. Yan, mga poste niya. Dadalhin namin yan, ikakarga sa motor. Kasi kaya naman ng motor yan eh. Konti lang naman yan eh. Kakarga yan, kakarga namin yan. Pupunta kami doon sa Rafael. Itatayo uli doon. So yan po magiging shelter ng mga gagawa. And then siguro lalagyan na lang namin ng plywood sa gilid. And then magpapapag na lang sa loob. Para may pwede matulugan. Diyan sila muna titira. And then yung CR nga, maghuhukay na rin kami doon. Kaya nga sabi ko, pagka naayos yung motor, araw-araw kami po ando nila Emon. Kahit sila Emon na lang muna sa Kaserenan, 2-man army. 2-man army. Hindi, kasama ako, 3 kami. So yun na lang muna. Ma'am Ninfa, si ano ba to, si Melvin ba tong nire-recommenda ni Ma'am Ninfa? Si Melvin, Ma'am Ninfa, yan, to follow na lang po siya. Ipoporma lang po muna namin nila Emon yung pagtitirahan doon, kasi wala siyang titirhan doon. Taga-Kainta, kasi may nire-recommenda kasi si Ma'am Ninfa na tao na kasama namin sa pag-aayos ng ating bagong area. Ayan. Kaya lang hindi ko pa siya mapapunta ron kasi wala pang shelter. Ito, pagka naitayo na yung shelter, may CR na. Ayun po, pwede ko nang papuntahin doon si Melvin. Yan. So yan ma'am, yun po ang game plan. Unti-untiin ko na lang po muna. Hindi na po muna ako hindi ko nang bibiglain kasi masyadong magastos yung pag-markilapad ng truck. And then babaklasin lahat. So ang plano ko, since kaya naman ng motor yung mga ganyan-ganyan lang, yung ibang bubong doon na mas malaki, siguro mauna yung frame, yung kahoy, poste, mahuli yung to follow na lang kinabukasan yung yero, ganun mangyayari para hindi masyado mabigat. Pero yun, motor muna gagamitin namin, and then babiyahe kami alis kami dito mga 3:00. Madilim pa lang para yung sasakyan din hindi masyado marami pa, hindi masyado kaming hazard kasi mahaba yung karga ko, so medyo hazard. And then magbibili ako ng mga reflectorize para meron sa harap, meron sa likod, kasi mahaba nga yung load ko, para meron siyang reflectorize. So yung pong plano para makatipid tayo, kasi hindi rin talaga biro yung paglilipat mga kabukas, napakagastos sa labor force pa lang. Kaya ito, umiisip po tayo ng mga pamaraan kung paano makakatipid. Anyway, pa lang naman, August 21 pa lang naman ngayon. Kaya lang kasing rehistro Doon ako natagalan sa rehistro. Dapat ko naparehistro na yon, naka-mobilize na kami ngayon pa lang. Ang problema nga kasi yung bubong, ayaw tanggapin na walang bubong. Yung gumagawa naman ng bubong, linggo pa daw matatapos yung bubong. Sus Mariosep, kaya ka-delay na. Ayan. Pero yun po ang game plan. I-share ko lang sa inyo. Unti-unti. Pagka naumpisahan namin yan, tuloy-tuloy na yan. Araw-araw. Kaya lang sobrang pagod ko na talaga kasi magmamaneho pa ako. Pero anyway, pagka nandun naman ako, makakasilong naman ako, dala ko duyan. Doon muna ako sa area nila Ma'am Ana. Makikitulog muna ako doon, malilim doon sa area nila Ma'am Ana. Ayan, shoutout kila Ma'am Ana. Ayan. So yun po ang game plan mga kabokols, unti-unti, tiyaga-tiyaga lang. Pasasambat
may sasayos ko rin yung paglipat natin. And once nandoon na tayo, tuloy-tuloy po tayo sa mga ating mga pagbibreed, mga experiment na ginagawa ko. Yun, successful po tayo sa Dong Xiaobo. So susundan pa po natin yan. Magagawa tayo ng mga sarili nating brown egger na highly productive, pero hindi siya matatawag na deca brown. Sariling atin mga kabokals. Abangan nyo po. Abangan nyo po yan. Pagsasama-samahin natin ang mga sangkap, luya, bawang, paminta. Hindi, joke lang. Hindi, abangan nyo mga kabokals. Yan. Ito naman po si Dagul. Update tayo sa ating mga kambing. Yan. Ito po yung ating barako. Anglo-Nubian Boer F3. F3 series po. Yan. And yung ating mga inahin, si Tisay at saka si Bambi. Kaya ngayon mga kabokals, may announce po ako. Ito po si Little One, yung anak ni Dagul. Ayan o. Pinanganak po siya March. So ngayon po going 6 months na po siya. Yan, si Little One. Malakas po kumain yan. At anak nga ni Dagul at saka ni Bambi. Yan. So bebenta na po natin si Little One. Yan, kasi barako po yan eh. At hindi naman natin kailangan ng dalawang barakot, dadalawin ating inahin. At saka mag-i-inbreed po tayo. Mag-i-inbreed po tayo kasi mga relatives niyo po ito eh. Yan. So nakita niyo naman, no, kamukha ni Dagul yan mga kabokals. Kamukha ni Dagul. Ayan. Si Little One. Going 6 months po. O bebenta ko po ng 9.5 mga kabokals. Yan, kung nais niyo pong i-upgrade yung inyong mga native dyan, no, ito. Pang-upgrade po. So ito po hindi presyong pangkatay dahil breeder po ito. Pang-breed nyo po yan. Pang-upgrade po yan sa inyong mga native. Ayan. Si Little One. Nagiging nag-umpisa na siya maging aggressive. Ito, mga na to. Sumasampa-sampa na to mga kabokal. So, pagka ito nabili nyo, konting panahon na lang, mga baka isang buwan talagang fully sumasampa na po siya talaga. Ayan. Nakita nyo yung tenga, mahaba. Anak ni Dagul at ni Bambi. Parehas pong Anglo-Nubian Boer yung mga parents. So si Dagul, nakita niyo naman, napakatigas niya mga kabokals. Yan pong tatay. Yan pong tatay si Dagul. Pagmasdan niyo mabuti mukha. Yan si Dagul. So PM lang po pagka gusto niyo po, kung maibigan niyo po or kailangan niyo po na pang-upgrade ng inyong mga native na kambing. Ayan. Little One for sale. 9.5 po, 9.5. And ito naman po yung ating mga binibentang thunders na mga deca browns. Ayan, mga kabokal. So ito, nandito pa rin na 22 pieces pa rin po ito. 200 na lang po isa niyan, 200. 200 na lang mga kabokals. Kunin nyo na. Ayan. Ito po, kalas po ito Yan, ulitin ko lang, kalas po ito. Pero kung gagamitin nyo po as breeders, pwede pang i-recondition. Yan, for breeding purposes na lang Pero yung pang table egg production, hindi na sila pwede. Matatanda na. Breeding na lang, breeding. Maganda pong gawing breeder yung mga matatanda na mga kabokals kasi yung itlog nila malaki. Malalaki na talaga yung mga itlog nila. Kumbaga hinog sa panahon. Yan, yung nga lang i-recondition nyo po. Yan, 200 po, deca brown calves. Ayan, PM lang po kung kursunado nyo po. 22 pieces pa po sila. Yan, 22. Ito naman mga kabokals yung ating mga ibang rooster. Yung white leghorns at saka yung ating dominant CC at saka yung tawag dito, Rhode Island. So standby lang yan, may paggagamitan tayo dyan. Abangan nyo lang po yung ating mga crossing na gagawin para makagawa nga po tayo ng sarili nating brown egger. Yan, na sariling gawa po natin, hindi po sila matatawag na deca brown. Abangan nyo lang po
magko-crossing tayo. So doon natin gagawin. Ayan, Domino CC. Ayan yung ating Rhode Island. So doon tayo magtapos sa mga kabokal, sa ating mga layers, yung ating mga decal brown layers na mga bata, para makita nyo. Hindi ko sila pinalalabas kasi maputik and umuulan tuwing hapon. Hindi ko naman sila mabantayan dahil maalis-alis din ako. Nagbabasa kasi, yung iba ayaw pumasok kahit umuulan na, nasa labas pa rin. Nababasa sila, baka magkasakit. Yan, nakakulong muna sila. Pero pag nandun na tayo sa bagong area natin, balik free range sila. Mas maganda lupa ron Ito sila mga kabokals, yung ating mga youngers. Yan. Dapat nga ito may ipa, kaya lang wala na talaga tayong oras bumili ng ipa. Pero yan, konting tiis lang at maayos din natin to. So ito nga, itong coop na to, ito ang pinakamahuhuli na babaklasin mga kabokals. Ito pinakahuli. Babaklasin lang natin to pagka ililipat natin sila ron. Dami itlog Dami niya mga kabokals, marami na sila mga itlog. Lagpas sa tray na tayo. Ayan Yung mga damo kasi ito, iniipon nila. Pinukuha nila yung damo sa ibang pugaran. Iniipon nila sa isa. Ayan, nauubos yung mga damo. Ito, dami Ito, meron yan. Huwag nating gambalain. Pero meron yan, may mga itlog yan sa ilalim. Ito sila, mga kabokals. Ang ating mga decal brown. Ayan mga kabokal, so yun po ang aking update sa inyo. Baka nagsasawa na kayo sa mga lote-loteng pinupuntahan natin. So ito, August 23 mga kabokals, yun po ang aking update sa ating mga alaga. Looking good yung ating mga layers. And yun nga, kung krusunado nyo po si Little One, ibinibenta natin si Little One. And yung mga oldies natin na decal browns mga kabokals, 22 pieces pa. Yan, sana po makuha na rin para umunti na lang po yung ating mga alaga kasi pagka once na nag-umpisa na po kami next week, target ko kung marirehistro ko yung motor ng Monday, Martes umpisa na kami nila Emon. So talagang sobrang busy na ako. So mas onting alaga, mas madali para sa akin kasi ang mangyayari po niya, magpapakain muna ako sa umaga, maagang-maaga siguro, kahit mga alas 5, basta maliwanag na. Papakain na ako niyan and then takbo na kami sa San Rafael. Ganun po mangyayari niyan. And then sa hapon na naman ganun. Kahit gabi na ako magpakain. So talagang lagari mga kabokals kasi wala naman akong ibang maasahan. Ako lang talaga. Yun nga, sabi ko nga ayoko munang kumuha ng mag-aalaga dito and then hindi ko alam kung saan siya napupunta. Mas maganda yung stay in siya para at least kontrolado ko yung biosecurity natin. So yun, tsatsagayin lang natin ito mga kabokals. Pasasambat makakaraos din tayo, makakalipat din tayo. Unti-unti kasi hindi po biro yung ating transition, napakalaking movement po itong gagawin natin. Hindi po biro ang gastos, hindi po biro ang trabaho, ang pagod. And then yun nga, nag-iisa lang po si kabokals. Although nandiyan po sila Emon at si Renan, pero syempre limitado po yung task na po pwede natin ibigay sa kanila. Katulad nga nitong pagpapakain, kailangan ako pa rin. Ayan, kung may partner sana na wala, stick na yan. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat sa inyo patuloy na suporta. Pasensya na po kayo dun sa mga nagko-comments. Marami po ako hindi nasasagot. Pasensya na po. Pinaprioritize ko lang po muna yung related po sa ating mga binibetang lote kasi ano po yun line of business po natin, doon po tayo, kailangan po natin kumita mga kabokals. In short, talagang lahat po ng pwedeng pagkakitaan ginagawa ni kabokals ngayon para po magkaroon po tayo ng pondo sa pag-uumpisa uli ng panibagong mini farm natin doon sa bagong area. So kaya yung pinaprioritize ko pong sagutin yung mga nag-i-inquire ng lote. Yan, and then yung mga nagko-comments po doon sa mga old videos po natin, hindi ko pa po nahaharap yan. Pero yan, pasensya na po, pasensya na. Pero maayos ko din po ito. So sana po habaan niyo po ang inyong pasensya kay kabokals. Yeah, maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Yan, so hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap
magsikap at higit sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!